Hello everyone, it's Ate Mai again and I am back for another content creation tip of the day. So, noong mga nakakaraang araw na pag-usapan natin tungkol sa engagement, proper engagement, and then contents, at today naman pag-uusapan natin yung mga tungkol sa reach. Ano ba yung reach? Ito yung kung paano dinidistribute ni Facebook yung ating mga contents. At base sa aking research, merong 4 na factors na nakakaapekto ng reach ng bawat content na ina-upload natin. Okay? Number 1, engagement. So, pag sinabi nating engagement, hindi lang ito yung pakikipag-follow to follow or pakikipag-CMI natin. So, bawat content na ina-upload natin, dinidistribute ni Facebook yan base sa engagement doon. So, when we say engagement, what it means is hindi lang yung reaction, kundi yung comments and shares. Mas matimbang daw ang number of comments and shares kesa sa number of interactions. So, kaya mas mainam kapag halimbawa nakikipag-engage tayo, instead na mag-like lang or mag-heart, mag-comment tayo. Doon sa, kasi isa yon sa nakakataas, hindi lang ng content ng tao kung saan ka nag-comment, kundi sa engagement score mo mismo. Okay? So remember, whenever we are engaging, hindi lang tayo nagbibigay ng points dun sa tao kung saan tayo nag-engage, pero tayo mismo, yung engagement natin, nagkakaroon din ng number of points. Okay? Number 2, makabuluhang interaction or paulit-ulit kong sinasabi, meaningful interaction. May mga bahay po akong nabisita na CMI ng CMI. Tapos kapag binisita ko yung bahay, tapos binisit ko yung kanilang mga contents, hindi sila nagre-reply dun sa mga comments doon sa kanilang contents. That is understandable kung masyado ng maraming comments kasi sa totoo lang po kahit ako, nahihirapan din akong mag-reply or mag-react sa bawat isang comments pag sobrang dami na. Let's say 100 comments na or 200, 300 comments na. Pero kung 5 or 10 pa lang yung nagko-comment dun sa bawat content ninyo, there should not be an excuse para hindi tayo makapag-reply or makapag-react dun sa bawat comment sa ating post. So, para po mapalago yung ating reach, kailangan mag-reply tayo dun sa mga comment na at makipagkaibigan tayo dun sa mga tao na nagko-comment doon sa ating mga posts. So, yun po yung tinatawag na meaningful interaction. And nabanggit ko nga po dati, pag nag-comment kayo, hindi lang basta CMI or F2F, kundi mag-comment kayo, magtanong kayo, makipag-connect kayo dun mismo sa tao, makipagkaibigan. Yun po ang ibig sabihin ng meaningful interaction. Okay? Number 3, original content. So, may mga bahay din po ako na nabisita na karamihan sa content nila are just reshared contents. Nabanggit ko na to dati, okay lang naman po na i-share ninyo, especially kung sa tingin ninyo yung post ay makakatulong. Pero, mas maganda po talaga na mas marami yung original content nyo kesa dun sa mga shared contents ninyo. Nakakatulong din siya kahit papano sa score ninyo, but mas malaki pa rin po ang tendency na ma-approve kayo for monetization kung original ang content na inilalagay ninyo sa inyong page. Okay po? Okay lang mag-share, pero dapat mas marami pa rin yung content natin nyo kasi mas magkakaroon po kayo ng points doon kesa doon po sa reshared post nyo lang. Okay? And last but not the least is video watch time. Lalo na kung mahaba yung content tapos pinapanood ng tao hanggang dulo. I know na a lot of people, they are recommending na kung gusto mong tumaas ang income mo, nasa Reels ang pera. Totoo po yun kung monetize ka na. Okay? But since bago pa tayo, nakikipagkaibigan pa lang tayo sa algorithm, ang kailangan nating i-work is yung mapalawak yung reach ng ating mga contents. And kung meron rin lang po kayo na mga videos na kung saan sa tingin ninyo papanoorin ng mas mahaba or ma-enjoy talaga ng audience ninyo, then yung watch hour or watch time ng bawat content natin, malaking factor din po yon sa reach natin. Kaya nga po, 'di ba, isa sa talagang magandang content kapag nagsisimula ka is yung tutorials na katulad po nito, educational videos. Kasi most of the time, kapag educational videos po na ganito, tinatapos talaga hanggang dulo, no? And nakaka-build ka ng watch time mo, at the same time, nai-improve yung reach mo.
Okay, so ano pa, mga story time. Kung hindi pa po kayo maalam when it comes to Facebook tutorials and stuff, kwento nyo yung mga karanasan ninyo, mga buhay-buhay ninyo kaysa buhay-buhay ng iba ang ikwento natin, di ba? Kasi bawat isa po sa atin merong mga experiences na po pwede nating i-share sa kapwa natin na po pwedeng kapulutan din ng aral. So, yun lang po, no? Yun yung mga factors na nakakaapekto sa reach natin. And bilang bago pa tayo, hindi pa naman tayo monetize, wag muna nating isipin yung kita. Ang isipin muna natin is paano natin mai-improve ang content natin, paano natin mai-improve ang engagement natin, paano natin mai-improve ang reach natin. Okay? Sana po ay nakatulong. Again, thank you so much everyone for watching. See you again on Monday for another content creation tip. God bless everyone. Bye for now.